61 hanggang 70. Ang batang ito, na tinawag na Brother Dindo, ay may mga benda pa rin sa kanyang mga kamay at isang gasa sa kanyang mukha, at siya ay mukhang gulong-gulo. Nagtanong ang isa pang batang lalaki, Kuya Dindo, bodyguard ba ni Ivan ang bumugbog sa iyo nang bigyan mo ng bulaklak si Ivan sa umaga? Ano ba, binugbog ka niya ng ganyan? Galit na sabi ng Kuya Dindo na iyon, hindi ko alam kung sinaktan niya ako, hindi ko nakita kung sinipa niya ako noong mga oras na iyon, ngunit sa tingin ko ay siya iyon. Kuya Dindo, kaya parang hindi dapat mahina sa martial arts ang bodyguard na kinuha ni Ivan paano mo pa kukunin si Ivan in the future? Isa pa, nakakaawa naman ang magandang mukha ni Ivan at ang kahangahangang katawan, kapag may ibang lalaki na sasamantalahin ito, Kuya Dindo, hindi ka magagalit, ilang taon mo na siyang hinahabol at hindi mo man lang naamoy ang amoy ni Ivan. Pasensya na po Kuya Dindo, madulas ang dila. Narinig ni Lance ang kanilang usapan at alam na niya kung sino sila, ito pala ang lalaking nagbigay ng 79 na rosas kay Ivan noong umaga, si Lance ang nagpal-iya sa kanya. Sa oras na ito, ang kapatid na siyan ay naiinis, sa orihinal gusto ko siyang habulin ayon sa mga patakaran, gumawa ng isang bagay na magpapakilo sa kanya, at pagkatapos ay gawin siyang sumunod sa akin ng kusa. She's always looked down on me, and now she's hired a bodyguard, so mahihirapan akong mapalapit sa kanya in the future. Kuya Dindo, paano mo pa hahabulin si Ivan? Tanong ng isang nakababatang kapatid. Napabuntong hininga ang yan na iyon, Chase. Hindi na ako mag-abala sa paghabol sa kanya, kumuha si Ivan ng isang expert bodyguard, hindi na ako makakalapit sa kanya sa hinaharap, nakapagdesisyon na akong magpalit. Ang target ko, hindi lang naman siya ang magandang babae bakit ko naman ipagdadasal ang sarili ko, hindi ba mas maganda na maghanap ako ng mas madaling makuha? Tanong ng maliit na kapatid, Kuya Dindo, sino ang mas accessible na kagandahan na sinasabi mo? Ang kagandahan ng ating paaralan ay hindi mas masama kaysa kay Ivan, at sino ang pinakamadaling mahawakin? Siyempre ito ay Bella Palan, isang pangkaraniwang bulaklak ng paaralan, ito ang makukuha mo sa pera, ito ang tiyak na pinakamadaling makuha. Tumango ang Brother Dindo na iyon, oo. Si Bella Palan iyon, gayunpaman, ang kanyang kagandahan at figure ay hindi mas mababa kay Ivan, kaya bakit ko hawakan ang matigas na tuod ni Ivan? Tumaas ang kilay ni Lance, naglakas loob siyang suntukin si Bella Palan at nagbanta na magpapadali pa, ipapaalam sa kanila ni Lance kung mas madaling makuha si Bella Palan. Sa sandaling iyon, Kuya Dindo, kung ayaw nating habulin si Ivan, bakit natin hinihintay si Ivan dito? Napabuntong hininga siyan, bagaman napagpasyahan kung habulin si Bella Palan, ngunit paanong hindi ako makakabawi ng interes pagkatapos mag-aksaya ng labis na enerhiya kay Ivan. Kaya, gagahasain ko siya, at pagkatapos ko tapos na ako sa kanya, masusundan ko na si Bella Palan ng payapa. Wow! Kuya Dindo? Kaya hinihintay namin si Ivan dito dahil gagahasain mo siya dapat kanina mo pa sinabi. Kuya Dindo, ang bodyguard na iyon na hindi sumunod kay Ivan ay isang magandang pagkakataon para gawin ito Siguradong dadaan si Ivan dito mamaya, at hindi gaanong matao ang building ng opisina ng mga guro, kaya kunin na natin siya. Na may isang set ng mga sako at diretsyong hilahin ang sasakyan, pagkatapos ay humanap ng lugar para ma-rape siya ng maayos. Mabangis na sinabi ni Dindo, Ivan, hiniling mo. Isang nakababatang kapatid na lalaki ang nagtanong, Brother Dindo, pagkatapos mong halayin si Ivan, maaari mo bang hayaan ang magkapatid na magkaroon din ng kaunting saya? Bago makapagsalita si Dindo, si Lance ay bumaba ng hagdan at nagpakita sa harap ng 3 campus thugs. Halatang nabigla ang 3 tulisan nang makita nilang lumitaw si Lance, akala nila walang tao. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Agad na tinanong ng isa sa mga naguguluhang estudyante si Lance. Sabi ni Lance, estudyante ako dumadaan dito. Nagyelo ang mukha ni Dindo habang pinipilit, bigyan mo ako ng matapat na paliwanag, may narinig ka ba sa sinabi natin? Tumango si Lance, narinig mo iyon gagahasain niyo si Ivan. Ano?
Nagulat ang iilan ni Dindo, narinig talaga ng batang ito ang lahat at naglakas loob na sabihin iyon nang hindi nagbabago ang mukha. Nagkatinginan si Dindo at ang ilan sa kanyang mga nakababatang kapatid, tila alam nilang lahat sa mga mata ng isa't isa na hindi siya maaaring bitawan ni Lance. Isang nakababatang kapatid na lalaki ni Dindo ang nagtanong na may panunuya, "Anak, narinig mo iyon, ngunit talagang naglakas loob kang sabihin ito ng direkta." Tumawa si Lance, "Hindi mo ba sinabi sa akin na maging honest ako? Kaya magiging honest ako ah." Nagkatinginan sandali ang ilan sa mga nakababatang kapatid ni Dindo, isa sa kanila, "Kuya Dindo, hindi ba medyo tanga ang batang ito? Kung sasabihin mo sa kanya na maging tapat, talagang magiging tapat siya." Isang kabataan ang nagtanong kay Lance, "Anak, alam mo ba kung sino kami?" Umiling si Lance, "Hindi ko alam." "What? You don't even know who we are?" Napataas ang kilay ng ilang kilay sa pag-aakalang nakilala na sila ng batang ito, tutal ang sikat nila ay walang gaanong hindi makakakilala sa kanila. Tumango si Lance, "Oo, sino kayo?" F***, ito ang Kuya Dindo natin, isa sa 5 pinakamasamang kabataan ng White Cloud High School, hindi mo nga siya kilala. Oh, kaya si Brother Dindo, isa sa 5 pinakabisyosong kabataan. Tumango si Lance sa biglaang pagkaunawa. Sa sandaling iyon, iniutos ni Dindo, "Kanan, huwag mo siyang kalokohan, narinig ng batang ito ang aming plano, hindi siya dapat payagang umalis." "Kuya Dindo, what about doing to him? Hindi mo naman siya papatayin di ba? Wala naman kaming pinatay." Sumimangot si Dindo, "Sinong nagsabing tumahimik? Kuya Dindo, kung hindi natin ito patahimikin, may mga saksi sa pag-rape mo kay Yvonne." Napaatras si Dindo, "Sinabi ko bang gagahasain ko si Yvonne na nakapiring?" "Ah, yan, wala ka bang balak na halayin si Yvonne na nakatikip ang mukha mo? Ngunit kung walang maskara sa kanyang mukha, hindi ba malalaman ni Yvonne na ginahasa mo siya, at pakakawalan ka ba ng pamilya ni Yvonne?" Ang kawit. Malamig na ngumiti si Dindo, "Natatakot ako sa pamilya ni Yvonne, alam mo ba yon?" "Ay po? So what if I know it's me? Will my family will be weaker than the Song family?" Ang dalawang nakababatang kapatid na lalaki ay abala sa pagtataas ng kanilang mga hinlalaki, si Kuya Dindo ay nangingibabaw, nanggagahasa ng mga tao ng walang maskara, karapat-dapat sa aming minamahal na campus desperado na baliw na Diyos, baliw na sapat. Dindo ay rebuke, "Okay? Huwag kang mahaba-haba, itali mo ang batang ito at ihagis mo muna sa kotse, baka bumaba si Yvonne, huwag mong ipagpaliban ang negosyo." Agad na itinali ng ilan sa mga lalaki ang mga kamay at paa ni Lance. Siyempre, kusa nilang hinayaan ni Lance na itali sila, at maaaring makalaya si Lance anumang oras. Si Lance ay itinapon sa trunk ng isang limousine, at sa isang kalabog, ang trunk ay nakalock, si Lance ay kailangang ipahiya ang kanyang sarili. Lance ay maaaring bugbugin lamang ang mga tog na iyon, ngunit si Lance ay gustong maghintay hanggang sa sila ay magkaroon. Nahuli si Yvonne bago gumawa ng hakbang, kahit papaano ay pahirapan si Yvonne bago magsalita ng kahit ano, kaya hindi niya maaaring hayaang si Yvonne ay lihim na iligtas ni Lance nang hindi nagdurusa. Oo nga naman, makalipas ang 1 minuto o 2, bumukas muli ang trunk, at nakita ang bibig ni Yvonne na nakabalot ng duct tape at nakatali ang kanyang mga kamay at paa. 62. Si Yvonne ay patuloy na nahihirapan, ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya magawa. Nang hilahin si Yvonne sa pasukan ng trunk, nakita niya si Lance na nakayuko sa loob at natigilan, hindi inaasahan na mahuhuli rin si Lance. Pagkatapos, pinalamanan din ng mga lalaking iyon si Yvonne sa trunk. Bagamat medyo malaki at advanced ang trunk ng sasakyang ito, agad itong naging napakasikip matapos mapuno ang 2 tao. Bang! Ang trunk ay sinarado, at sina Lance at Yvonne ay nahulog sa kadiliman. Halos magkadikit ang mga katawan ni Lance at Yvonne, at ang mukha ni Lance ay nasa dibdib ni Yvonne. Sa sandaling iyon, biglang umandar ang sasakyan, at dahil sa pagkawalang galaw, ang mukha ni Lance ay bumagsak sa malambot na dibdib ni Yvonne. Noah!
Parang may naramdaman si Yvonne, at sumigaw ng ilang beses sa mahinang boses. Si Lance ay walang magawa sa kanyang puso, gusto niyang samantalahin ang pagkataon na turuan ang mga taong ito na nangahas na saktan si Bella Pallen ng leksyon, at hindi sinasadyang nailigtas din si Yvonne, ngunit hindi niya inaasahan na mapapaloob siya sa ang trunk, at ngayon ay hindi sinasadyang nakin niya ang mukha ng tofu ni Yvonne. Hindi. Nakatatak ang bibig ni Yvonne, may gustong sabihin ngunit hindi niya magawa, pilit na iniiwasan ang mukha ni Lance, ngunit napakalaki ng trunk. Desperado na tinamaan ni Yvonne ang tuktok ng trunk gamit ang kanyang ulo, ngunit sa kasamaang palad, ang lahat ay walang kabuluhan, pabayaan kung naririnig ito ng mga tao sa sabungan o hindi, at kahit na ginawa nila, imposibleng bigyang pansin ito. Babagsak na si Yvonne, ang ilong ni Lance ay ganap na malapit sa kanyang dibdib. Sa sandaling bumilis ang sasakyan, ang mukha ni Lance ay tatama sa kanyang dibdib, kung bumagal ang sasakyan, tatamaan niya ang mukha ni Lance. Hindi nakaimik si Lance, gusto rin niyang lumayo, ngunit napakaliit ng trunk at walang lugar na magagalaw nito. Maliban na lang kung kumalas si Lance sa kanyang sarili ngayon at hinaipan ang takip ng puno ng isang suntok. Ngunit ayaw ni Lance na gawin iyon sa sandaling iyon, ang mga taong iyon ay gustong halayin si Yvonne, si Lance ay nagplano na maghintay hanggang sa sila ay gagawa ng kanilang hakbang, at bigyan din si Yvonne ng ilang pagkakasala ng paraan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay huminto ang sasakyan. Bumukas ang trunk. Naunang hinaila palabas si Lance, na sinundan ni Yvonne. Tinitigan ng husto ni Yvonne si Lance, nakakainin lang ng lahat ng galit niya, kung nagtagal. Hindi pinansin ni Lance ang galit na tingin ni Yvonne, ngunit tumingin sa paligid. Nang matuklasan na ito ay isang construction site na hindi kalayuan sa paaralan, nakita ni Lance ang maraming ganoong mga site sa TV. Sa sandaling iyon, nagtanong ang isa sa mga nakababatang kapatid ni Dindo, Kuya Dindo, ligtas ba dito? Huwag kang mag-alala, construction site ito ng kumpanya ko, nagkataon na sarado ito ng ilang araw, walang mang-iistorbo sa akin, hahaha. Tumawa si Dindo, saka tumingin kay Yvonne na may silver na masamang tingin, habang kung malapit na siyang maglaway ng makitang masasarap na pagkain. Tumingin si Yvonne kay Dindo nang may takot at nagpumiglas ng husto. Sinabi ni Dindo, Yvonne, 2 taon na kitang hinahabol, araw-araw akong nagpapadala sa iyo ng mga bulaklak, ngunit hindi mo ako tinitingnan ng maayos. Ngayon ay kumuha ka pa ng bodyguard, na pinilit mo ako, ngayon gagahasain kita dito, tingnan ko kung ano ang magagawa mo. Noah! Natakot si Yvonne sa ngiyaw. Hahaha, Yvonne, sumigaw ka hanggat gusto mo, walang papansin sa'yo kahit sumigaw ka, lalo kang sumisigaw, lalo akong magpapasaya. Tumawa ng malakas si Dindo, tapos hinubad ang kanyang sando at dahan-daang lumakad papunta kay Yvonne. Sa oras na ito, itinuro ng isa sa maliliit na kapatid ni Dindo si Lance. Ang ministro ay nagtanong, Brother Dindo, paano ang batang ito? Gusto mo bang narito siya upang panoorin kang nagtatrabaho? Tumingin si Dindo kay Lance at ngumisi, patumbahin ang batang ito. Oo. Wala nang pakialam si Dindo kay Lance at ang kanyang mga kamay ay nagmamadaling pinuntahan ang kanyang sinturon. Ang mga tauhan ni Dindo ay nakapulot ng laryo at binasag ito kay Lance. Pak! Sa sandaling iyon, agad na nawala ng malay si Lance na kapatid na iyon. Nakita ito ng isa pang nakababatang kapatid at agad na sumugod kay Lance. Pa! Napakurap-kurap si Lance at sinampal din siya ng walang malay. Ang pantalon ni Dindo ay nabuksan at tatanggalin na sana ang kanyang pantalon nang sumigaw si Yvonne habang nakapikit. Habarin na sana ni Dindo ang kanyang pantalon nang biglang may humawak sa kanyang leeg at binuhat siya. Sino? Napaangat si Dindo sa hangin, nanginginig ang kanyang mga braso at binti, hindi makabalik, hindi makita kung sino ang bumubuhat sa kanya. Ang boses ni Lance ay narinig sa likuran niya, ako ito. Nagalit si Dindo, ikaw pala, bitawan mo ako. Let go of you. Sinadya kitang itali, naghihintay lang sa sandaling ito, paano mo gustong bitawan kita?
Si Dindo ay parang pagong, napahawak sa leeg at nakataas sa ere, galit na ang puso niya, isang hakbang na lang niya para bigyan si Ivan yan, hef asterisk sake. Sumigaw si Dindo, kanan, Xiaowei, ano ang ginagawa mo? Huwag kang lalapit at patumbahin ang batang ito. Sabi ni Lance, ang tanga mo, na-knockout ko na sila, sige sumigaw ka, walang papansin sa'yo kahit mabali ang lalamunan mo. Galit na galit si Dindo, hindi ba iyon ang sinabi niya kay Ivan? Gracio F asterisk sake, let go of me. Si Dindo ay namula at sumigaw, habang nakataas sa hangin na parang polaka, ito ay talagang di kasiya siya. Binuksan ni Ivan ang kanyang mga mata, nakita si Lance na nakatayo sa likod ni Dindo, kinurot ang leeg ni Dindo, itinaas siya, si Ivan sa wakas ay nakarelax na ang puso, naisip ko lang na sa pagkakataong ito ay talagang gagahasain ni Dindo. Sinabi ni Lance, ikaw ay isang masungit na tao, hindi mo man lang alam kung paano magsisi, tila hindi ka basta-basta maiiwasan. Tumingin si Lance sa paligid, kumuha ng lubid at itinali ang mga kamay ni Dindo sa likod niya. I left asterisk CQ, I'm not done with you. Nakatali pa atras ang mga kamay ni Dindo, hindi makawala, galit na nagmura siya. Iginapos din ni Lance ang lahat ng kamay at paa ng maliliit na kapatid ni Dindo. Pagkatapos ay itinali muli ang mga ito sa isang bola at itinali ang mga ito sa mga konkretong haligi ng lugar ng pagtatayo. Malapit nang sumabog ang baga ni Dindo, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nainsulto siya ng husto. Napuno ng dugo ang mga mata ni Dindo at sumigaw siya, ikaw, kilala mo ba kung sino ako? Kung hindi mo ako binitawan, tatapusin kita. Hindi ito pinansin ni Lance, ang kanyang bibig ay isang yang ng disdain. Ako ay isang masamang binata mula sa Palanan High School, kung maglakas loob kang igapos ako, hindi kita papakawalan. Sigaw ni Dindo. Pumalakpak si Lance sa kanyang mga kamay, at si Dindo at ang ilan sa kanyang maliliit na kapatid ay itinali ng matibay sa sementadong haligi ni Lance. Ngumiti si Lance, Dindo, malamang hindi mo pa rin kilala kung sino ako, di ba? Wala akong pakialam kung sino ka, kung hindi mo ako bibitawan, tadterin ko ang buong pamilya mo hanggang sa mamatay. Bamantong hininga si Dindo. 63. Ngumiti si Lance, Dindo, tandaan mo, Lance ang pangalan ko. Natigilan si Dindo, medyo pamilyar ang pangalang Lance. Sa sumunod na segundo, naalala ni Dindo, noong tanghali ay narinig niya mula sa kanyang mga nasasakupan na mayroong pang-anim na bisyo na bata sa Palanan High School, na tinatawag na Lance. Lance, ikaw pala, bakit mo sinira ang magandang kapalaran ko? Galit na tanong ni Dindo. Sinisira ang iyong magandang kapalaran. Sa tingin mo ba ay gumagawa ka ng mabuti? Walang imek na tanong ni Lance. Galit na sinabi ni Dindo, Lance, lahat tayo ay kontrabida sa campus at itinuturing na mga kapantay, ikaw. Mga kasama. Sino ang kasama mo sa paglalakbay? Natuwa si Lance. Hindi ba't ikaw ang Lance na malawak na itinuturing na ika-6 na pinakamasamang binata sa campus? Hindi ito itinanggi ni Lance, tinanggo ang kanyang ulo, oo, ako ang ika-6 na mas mababang kasamaan na kinikilala ng lahat. Dahil ako nga, kung gayon lahat tayo ay masasamang kaunti, lahat tayo ay pare-pareho, ano ang nagpapanggap na napakaranggal mo ngayon, kahit na ang aking ginagawa ay hindi mabuti, ngunit sa tingin mo ang iyong ginagawa ay mabuti. Dun, huwag kalimutan ang iyong pagkakakilanlan bilang isang masamang kabataan, tayong mga masasamang kabataan ay hindi kailanman gumagawa ng mabuti, sana ay alam mo ang iyong pagkakakilanlan, huwag mong sirain ang reputasyon ng masamang kabataan ng ating Palanan High School. Sabi ni Dindo habang nakapikit ang mga ngipin. Pinapawisan ako. Pinunasan ni Lance ang malamig na pawis, ang isang masamang kabataan ay may reputasyon pa rin. Ang paggawa ng mabuti ay masisira ang reputasyon ng hindi gaanong kasamaan. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Nagpatuloy si Dindo, Lance, binitawan mo na ako ngayon, alam kong gusto mo ring tamaan si Ivan. Dahil lahat tayo ay masasamang kabataan, ako, si Dindo, ay maipapangako ko sa iyo na kapag tapos na ako sa ang kasiyahan ko, ang pangalawa ay para sa iyo. Paano ito?
Tumingin si Lance kay Ivan at nagkunwaring mukhang nag-iisip. Nanginig si Ivan nang makitang nag-iisip talaga si Lance, naalala lang ni Ivan na si Lance ay kontrabida din sa campus A. Noah. Nagsimulang magpumiglas muli si Ivan. Umakyat si Lance at pinunit ang tape sa bibig ni Ivan. Si Ivan ay abala sa pagsigaw, tulong, tulong. Umungol si Dindo, Ivan, huwag kang tumahimik, construction site ito, walang silbi ang pagsigaw mo ng iyong lalamunan. Sigaw ni Ivan. Sinabi ni Dindo kay Lance, Lance, ano sa palagay mo ang mungkahi na ginawa ko? Lahat tayo ay masama, at lahat tayo ay itinuturing na pamilya, kaya kung mayroon akong mabuti, kapatid, syempre ako ay handang ibahagi ito sa iyo. Itong balon. Tumingin si Lance kay Ivan na may mainit na ngiti at sinabing, ma-enjoy ko na ngayon si Ivan ng mag-isa, bakit ko ito ibabahagi sa iyo? Sumabog sa galit ang puso ni Dindo. Napasigaw si Ivan sa takot, Lance, kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka pakakawala ng bodyguard kong si Ben. Tumingkayad si Lance sa harap ni Ivan, hinaplos ng kamay niya ang mukha ni Ivan hehing ngumiti, ang mukha na ito, ang paglaki ay talagang perpekto, para tamasahin ang napakagandang kagandahan, kahit napatayin ka ng iyong bodyguard, ito ay sulit, Ivan, hindi ba? Mas gugustuhin kong mamatay sa ilalim ng mga bulaklak at maging multo. Lance, maglakas loob ka. Sinabi ni Lance, kinikilala ako bilang kontrabida sa campus ng paaralan, ano pa sa tingin mo ang hindi ko pinangarap? Hahaha. Nanginig si Ivan, oo, si Lance ay isang kontrabida sa campus, ano pa ang hindi niya manggahas na gawin, narinig ko na siya ay nasa silid ng mga babae, sinusubukang dungisan si Sally, lahat ay nangangahas na dungisan si Sally, gagawin ba niya hindi manggahas? Umungol si Dindo, Lance, balak mo ba talagang mag-enjoy mag-isa? Tumingin si Lance kay Dindo at ngumiti, o ano sa tingin mo? Damn you! No matter what, I'm still an evil Shao. You don't show any mercy, don't force me to complain against you in the evil Shao Committee. Pagbabante ni Dindo. Vicious Minority Committee. Natigilan si Lance. Mayroon pa bang komite para sa kasamaan? Nalilitong tanong ni Lance. Lance, ngayon ka lang na-promote sa evil Shao, hindi nakakagulat na hindi mo alam ang tungkol dito, hindi tayo unconnected sa isa't isa, mayroon tayong organisasyon na kabilang sa Evil Shao, na tinatawag na Evil Shao Committee. Dahil naging Evil Major ka, natal na miyembro ka ng komite, kung maglakas loob kang gumawa ng anumang bagay para sirain ang reputasyon ng Evil Major, hindi ka pababayaan ng presidente at vice-presidente ng komite, at lahat ng nasa komite ay hindi ka bibitawan. Natagpuan ito ni Lance na nakakapresko, ang mundong ito ay talagang puno ng mga kababalaghan, ang Evil Shao ay talagang nagtayo rin ng isang komite. Then, can I ask kung sino ang chairman at sino ang vice chairman? Sinabi ni Dindo, ang chairman ay natural na ang No. Isang evil teenager ng Palanan High School, Fang Hong, at ang vice chairman ay ang No. Dalawang evil teenager ng Palanan High School, Exilino. Gayon din sina Rick Wood at si Brandon Hugh, lahat ay miyembro ng Evil Youth Committee, at natural na kabilang ka sa isa sa mga miyembro ng Evil Youth Committee ngayon. Lance, ipinapayo ko sa iyo na huwag gumawa ng anumang katangahan upang sirain ang pagkakaisa ng komite. Kung hindi, tiyak na sama-sama kang hahabulin ng iba pang miyembro. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lance. Sinabi ni Lance, Dindo, mas mabuting itigil mo na ang pag-aaksaya ng iyong hininga, hindi na kita pakakawalan, matatali ka rito, sa tuwing may darating para iligtas ka, makakaalis ka. Di ba sabi mo na shutdown na itong construction site tapos may hahanap sa'yo palagi kapag nagsimula na ang trabaho? Natarante si Dindo, Lance, huwag kang masyadong lumayo. Kung gusto mo si Ivan, kunin mo na lang, hahayaan na lang kita, anyway, may bago na akong target. Bang! Sinuntok ni Lance ang tiyan ni Dindo, at agad na lumabas ang dugo sa sulok ng bibig ni Dindo. Nagbabala si Lance, Dindo, makinig ka sa akin, tinatali kita ngayon, hindi para kay Ivan, kundi para kay Bella Palan, kung maglakas loob kang hawakan siya, babaliin ko ang iyong mga buto.
Ah! Biglang natauhan si Dindo, kaya ginagawa ito ni Lance para kay Bella Palan. Nagustuhan din ba ni Lance si Bella Palan? Naglakad si Lance patungo kay Yvonne. Nakita ni Yvonne si Lance na papalapit sa kanya, sa pag-aakalang si Lance ay sisimulan na siyang dungisan, sumigaw siya, "Lance, huwag kang lumapit, kung maglakas loob kang hawakan ako, kakagatin ko ang aking dila at patayin ang sarili." Ngumuso si Lance, "Isave ang iyong hininga, at kagatin ang iyong dila para patayin ang iyong sarili." Patuloy na umiyak si Yvonne, "Lance, dinungisan mo ako, hindi ito mabuti para sa iyo kahit kaunti, ipinapayo ko sa iyo na huminto ka agad." Si Lance ay tumingkayad sa harap ni Yvonne. Ah! Desperado na gumalaw si Yvonne sa takot, sumisigaw ng mga pagbabanta, "Lance, kung manggahas kang dungisan ako, papatayin ka ng aking lolo." Inilibot ni Lance ang kanyang mga mata at idinampi ang kanyang kamay kay Yvonne. Lance, kung dinungisan mo ako, hindi kita bibitawan kahit multo ako." Natigilan si Lance, "Halika, Yvonne, hindi interesado si Ben sa iyo, hindi ako si Nico, sa tingin mo ba lahat ay gustong matulog sa iyo? Masyado kang narcissistic, hindi ko pa nakikita. Kahit sinong masyadong narcissistic, at ang aking nakatatandang kapatid na babae, ang pinakamagandang babae sa mundo, ay hindi kasing narcissistic mo." Pagkasabi niyan, inabot kamay ni Lance ang lubid na itinali ni Yvonne at kinalas ito. Og! Natigilan si Yvonne, akala niya ay sisimulan na siya ni Lance, ngunit hindi niya inaasahan na lalapit ang kamay ni Lance para kumalas sa tali para sa kanya. 64. Kinalas ni Lance ang lahat ng mga lubid ni Yvonne. Hindi makapaniwalang tumayo si Yvonne. "Lance, pinabayaan mo ba talaga ako?" Maingat na tanong ni Yvonne. "O ano? Sigurado ka bang hindi ka magsisisi?" Muling tanong ni Yvonne. Binigyan ni Lance si Yvonne ng blankong tingin, hindi man lang nag-abalang magsabi pa sa kanya, at tumalikod na para maglakad palabas ng construction site. "Hoy, Lance, anong ibig mong sabihin?" Hindi nag-abala si Lance na bigyang pansin siya, inilapat ang kanyang light power at umalis sa construction site nang wala sa oras. Hinawakan ni Yvonne ang kanyang ulo at umungol, "Itong Lance, napakagandang pagkakataon para hindi ako halayin." Ano ang ibig niyang sabihin, minamaliit ako? Hindi ako naniniwala, gusto ni Miss Ben na magkaroon ng figure at isang tignan mo kung sinong batang lalaki ang hindi magugustuhan nito. Sigurado akong natatakot siya na baka mahanap siya ng bodyguard ko pagkatapos, at mas takot na patayin siya ng lolo ko, kaya lang hindi siya naglakas loob na halayin ako. Even ngayon lang tumakbo palayo, siguro sobrang lakas ng tukso ko, natatakot siya na baka hindi siya makahawak at makawala, para hindi magkamali at magsisi. Hinawakan ni Yvonne ang kanyang magandang mukha, agad na nanumbalik ang kanyang kumpiyansa. Kung narinig ni Lance ang mga salita ni Yvonne, tiyak na magagalit siya na pinahintulutan niya ito, ngunit talagang naghinala na hindi siya nang ahas na halayin siya dahil sa takot sa gulo. Sa huli, hindi siya nag-abala. Bigyang pansin siya at inilapat ang kanyang magaan na kakayahan upang lumayo, at naghinala na natatakot siya na hindi niya ito mahawakan, kaya mabilis siyang nadulas. "Kapatid mo, hindi pa ako nakakita ng gayong narcissist." Tumingin si Lance sa parking lot, na wala ang Beetle sedan ni Sally, at siyam sa bawat 10, si Sally ay tumakas mag-isa. Tumawag pa rin si Lance upang kumpirmahin kung si Sally mismo ang unang bumalik, isang tawag, ito talaga. Kinailangan ni Lance na sumakay ng bus papunta sa kapitbahayan ng Isabela, kung gayon, pumunta muna tayo sa kapitbahayan ng Isabela at itaboy ang BMW na iyon. Makalipas ang 40 minuto, sa wakas ay dumating si Lance sa distrito ng Isabela. Sa sandaling ito, sa distrito ng Isabela, tahanan ni Lance. Ang mga kasambahay na sina Adan at Eden ay natulala sa pagkabagot sa 100 iba't ibang paraan. "Eden, hindi na tayo kailangan niyang master na pagsilbihan siya ngayon, ano ang dapat nating gawin? Dito pa tayo nakatira at wala tayong pera, paano tayo mabubuhay?" Napabuntong hininga si Eden, "Matagal ko nang sinabi sa iyo na tumakas kami ngunit hindi mo ginawa, ngayong umalis ng mag-isa ang iyang master, kaming dalawa ay nandito na walang magawa.
Ngayon wala akong pera. Ako at wala ka ring pera sa iyo, hindi maaring pangasiwaan ni Young Master ang mga pagkain natin, kailangan ba nating lumabas at kumita ng sarili nating mga katulong? Sinabi ni Adan, kami ay lumaki sa pamilyang Damon, at kung talagang gusto naming lumabas sa lipunan, hindi kami mabubuhay. Day in the future, tapos yumaman tayo ah. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Binuksan ni Adan ang pinto at nakita si Lance na nakatayo sa labas ng pinto. Young Master, bumalik ka na. Tuwang-tuwa si Adan nang makita si Lance. Pumasok si Lance sa bahay at nakitang medyo maayos na itong naayos, tila ang dalawang kasambahay ay hindi nang ahas na kumilos ng ganoon ngayon. Ngumiti si Lance, hindi masama, inaalagaan kong mabuti ang aking bahay. Tanong ni Eden, Young Master, bakit bigla kang bumalik, hindi mo naman bodyguard? Pinandilatan ni Lance si Eden at napabuntong hininga, naubos ko na lahat ng pera ko, hindi ako bodyguard at sinusuportahan mo ako. Oh, Young Master, ikaw pala. May utos ka bang bumalik ngayon? Iniunat ni Lance ang kanyang kamay at sinabing, Eden, ibigay mo sa akin ang susi ng aking sasakyan. Mapait ang mukha ni Eden, masunaring kinuha ang susi ng BMW kay Lance, ngayon kahit ang huling sasakyan ay binawi, paano siya mabubuhay sa hinaharap? Kinuha ni Lance ang susi ng kotse sa kanyang puso, magkakaroon siya ng sariling sasakyan sa hinaharap. Itinuro ni Lance, kayong dalawa, tingnan mo akong mabuti sa bahay, sige, aalis muna ako. Tumalikod si Lance at umalis, sumigaw si Adan, Young Master. Tumalikod si Lance at sinabing, para saan pa? Ano pa ba? Mukhang naagrabyado si Little Ring, Young Master, mga lingkod mo kami ah, paano kung ilayo mo ako, pagsilbihan kita? Hindi ko kailangan na pagsilbihan mo ako, tingnan mo lang akong mabuti sa bahay. Lumabas si Lance ng bahay. Young Master. Muling sigaw ni Little Ring. Ano nga ulit? Wala kaming pera para sa pagkain. Ang ilang daang piraso lang nila noong Sabado ay kinalat ni Lance, hindi rin sila nagtatrabaho, umaasa sila sa perang ibinigay ng dating iyon. Umupo ang ina ni Lance sa mesa, at ngayon ang natitirang pera ay binawi ni Lance, at ngayon ay nakararanas na sila ng gutom. Natigilan si Lance, walang pera para kumain. Sinabi ni Eden, Young Master, isang araw na akong hindi nakakain ng kahit ano. Pagkasabi noon, kumukulo ang tiyan ni Eden, kaya mukhang hindi siya nagsisinungaling. Tumunog din ang tiyan ni Adan. Hindi nakaimik si Lance, may mga braso at binti kayo, hindi ba kayo mismo ang maghahanap ng makakain? Kailangan ko bang kumita ng pera para mapakain kayo? Sino ngayon ang Young Master? Sinabi ni Adan, Young Master, lumaki kami sa isang pamilyang Damon na walang kakayahan para kumita, at gusto kong lumabas at magtrabaho bilang waiter sa umaga, ngunit kailangan naming magtrabaho ng isang buwan para mabayaran. Ngunit pagkatapos ng isang buwan, gutom na tayong lahat. Young Master, layo mo na kami. Ang lugar na pinapasukan mo bilang bodyguard ay dapat isang malaking mayaman na pamilya, pwede rin naman kaming magtrabaho para sa kanila, ang pagkain at tirahan lang ang kailangan namin, at the same time, kaya rin namin. Pagsilbihan kita, Young Master ah. Nag-alinlangan si Lance nang makita niyang medyo nakakaawa ang dalawang maid. Ngayon, bukod kay Sally, isa lang ang Auntie Mina sa pamilya, at si Auntie Mina ay, pagkatapos ng lahat, isang matandang babae, kaya napakalaki ng bilya na tiyak na hindi siya maaaring maging abala. Hindi ito imposible. Upang dalhin doon sina Eden at Adan at bigyan sila ng libreng paggawa. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Lance, at si Kent ang tumatawag. Hello, boss. Abala si Lance sa pagkuha nito. Naku, Lance, huwag kang masyadong magalang, tawagin mo akong Uncle Kent. Tito Lee Kent, ano ang hinahanap mo, sabihin mo sa akin. Sinabi ni Kent, Lance, pasensya na, ngayon ko lang nalaman mula kay Auntie Mina na si Sally ay nagmaneho ng mag-isa at hindi ka hinintay, pasensya na talaga, narinig ko na hindi ka pa bumalik ka pa, di ba? Ngumiti si Lance, oo, hindi pa ako bumabalik. Lance, I'm sorry. I apologize for Sally's behavior.
she's so inconsiderate, hindi ka man lang niya hinintay after school, napagalitan ko na siya ng husto. Tito Lee, ayos lang, hindi niya kasalanan. Lance, nasaan ka ngayon? Nasa sarili kong tahanan ako. Totoong sabi ni Lance. Ano? Umuwi ka na sa sarili mong tahanan, Lance, galit ka ba na ayaw mo nang maging bodyguard ni Sally? Gulat na tanong ni Kent. 65. Uncle, mali ang pagkakaintindi mo, uuwi ako para kumuha ng sarili kong kotse. Siya nga pala, Uncle Kent, sa tingin ko medyo nakakapagod para kay Auntie Mina na mag-manage ng ganoon kalaking villa sa bahay mo mag-isa, paano na lang kung magdadala ako? You two free laborers over. It's the two maid na sumunod sa akin from the family before, you don't have to pay them, just mind the food. Ngumiti si Kent, medyo pagod na nga si Auntie Mina, hiniling ko rin sa kanya na kumuha ng ilang yaya noon, ngunit hindi niya ginawa. Pagkatapos ay kakatin mo ito, lahat ito ay maliliit na bagay, magagawa mo na ang iyong sarili. Mga desisyon sa maliliit na bagay tulad nito mula ngayon, nang hindi ako tinatanong. Sige, babalik ako mamaya. Good work. Tapos busy ka, hindi na ako babalik hanggang ilang araw. Mabuti. Ibinaba ni Lance ang telepono, tumingin si Lance, bilangin ninyong dalawa ang swerte, mapagbigay na tao ang amo ko. Sige, ayusin mo na ang mga gamit mo, samahan mo ako kaagad. Salamat young master. Tuwang-tuwang tumalon si Adan at hinalikan si Lance. Mabilis ang mga mata ni Lance, hinarang ng dalawang daliri ang Salamat young master. Tuwang-tuwang tumalon si Eden at hinalikan si Lance. Mabilis ang mga mata ni Lance, hinarang ng dalawang daliri ang kanyang mukha, at hinalikan ng mga labi ni Adan ang mga daliri ni Lance, hindi siya hinayaang makawala dito. Agad na pumunta sina Adan at Eden upang mag-impake ng kanilang mga gamit. Makalipas ang 20 minuto. Pinaandar ni Lance ang kanyang BMW at dahan-daang nagmaneho palabas ng distrito ng Isabela, si Adan at Jingwei ay nakaupo sa likurang upuan, excited. Makalipas ang 50 minuto, pinaandar ni Lance ang BMW sa bahay ni Kent. Nakatayo na si Auntie Mina sa may pintuan, tinawagan ni Kent si Auntie Mina, kaya alam na niya na si Lance ay nagdala ng dalawang maid. Mr. Damon, bumalik ka na, itong dalawang ito ay dapat ang mga maid na dinala mo. Ngumiti si Auntie Mina. Auntie Mina, no need to be polite in the future, just use them. Sumagot din si Lance, kayong dalawa, magtrabaho kayo dito mula ngayon, maging mas matulungin, kung hindi, hindi ko kayo mapoprotektahan, ay, bodyguard lang ako ng iba. Young master don't worry, we're professionals. Sabi ni Eden. Ngumiti si Auntie Mina, Mr. Tang, handa na ang pagkain, pwede na kayong maghapunan muna. Good. Hinawakan ni Lance ang tiyan niya, gutom na siya, at tumangala sa kwarto ni Miss, bukas ang ilaw ng kwarto. Sinabi ni Auntie Mina, kumain na si Miss at ginagawa ang kanyang takdang aralin sa kanyang silid. Si Mr. ay pinagalitan lang si Miss sa telepono, sa sandaling si Miss ay dapat nasa mahinang mood, hayaan siyang manahimik. Mabilis na tinapos ni Lance ang kanyang pagkain at pagkatapos ay umakyat sa itaas, kumatok sa pinto nang dumaan siya sa pintuan ng silid ni Sally. Huwag mo akong pakialaman. Ang boses ni Sally ay lumabas mula sa loob. Si Sally ay nakahiga sa kanyang kama na may luha sa kanyang mukha, siya ay pinagalitan lamang ni Kent, at si Sally ay nakaramdam ng labis na hinanakit. Sa sandaling iyon, binuksan ni Lance ang pinto at pumasok. Ikaw, paano ka nakapasok dito? Nang tumangala si Sally, hindi makapaniwalang tumingin siya kay Lance, nilock niya ang pinto, at pumasok si Lance. Sinabi ni Lance, Miss, natakot ako na hindi ka makapag-isip ng maayos, kaya pumasok ako. Napabuntong hininga si Sally, hindi ako mabubuhay ng matagal, bakit ako magiging sabik na hindi makapag-isip? Lance, alam mo pa kung paano buksan ang kandado, talagang minamaliit ko ang iyong kakayahan. Ngumiti si Lance, kung nasaktan ko si Miss, sana mapatawad ako ni Miss. Nakita ni Lance na may mga luha pa rin sa mukha ni Sally at alam niyang kakaiyak niya lang. Miss,
Nahihirapan ka pa bang tanggapin ako bilang personal bodyguard mo? Ngumuso si Sally, kailangan pa ba nating itanong? Gusto ba kitang maging bodyguard kung hindi namatay ang tatay ko para sa iyo? Ngumiti si Lance, takot talaga si Uncle Kent na mawala ka, nagsusumikap siyang kumita ng pera para tulungan kang gumaling, hindi siya susuko kahit kay titing na pag-asa. Ayokong makipag-chat sa iyo, kailangan kong gawin ang aking takdang aralin. Good. Tumalikod si Lance Damon at lumabas. Teka, Lance Damon. Tumalikod si Lance. Si Sally Brown ay may buhok sa kanyang kamay at nagtanong, ano ito? Tiningnan ni Lance ang buhok sa kamay ni Sally at nagtaka, buhok? Miss, tanga ka ba? Hindi mo ba nakikilala ang buhok? Napabuntong hininga si Sally, Lance, huwag mo akong paglaruan, nakita ito sa upuan ng kotse ko, buhok ito ng babae. Tumawa si Lance, iyan ang kotse mo, dapat may buhok na babae. Lance, nagpapanggap ka pa ba? This is in no way my hair, Lance Damon, so tell me honestly, may dinala ka bang babae sa kotse ko ngayon? Naalala ni Lance na dinala si Bella Pallen sa kotse ni Sally sa tanghali para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Tumango si Lance at sinabing, oo, anong meron? Hinamak ni Sally Brown, how dare you ask what's wrong, you went too far, doing that in my car. Hindi naintindihan ni Sally na si Lance ay may kasamang babae para gumawa ng masama sa kanyang Beetle, at hindi niya ito sinisisi sa hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay isang pervert sa kanyang isip, kaya sa sandaling makita niya ang isa pang babae. Buhok sa kanyang kotse, hindi niya naisip na si Lance ay nagdala ng ibang babae upang gawin ang isang bagay sa kanyang kotse. Miss, hindi ko maintindihan kahit na kotse mo yan, hindi naman ganoon kadali yun, wala itong gagawin para gamitin ang kotse mo. Sabi ni Lance. Sally ang galit na iyon si Lance ay maaaring maging napakahusay na magsabi ng ganitong uri ng mga salita, gamitin ang iyong sasakyan ng kaunti at ito ay hindi mahalaga, masyadong walang kahihiyan. Ang pag-iisip ng kanyang sasakyan, na ginamit ni Lance kasama ang isa pang babae, naiinis kay Sally. Get lost? I don't need you to drive me to and from school from now on, I can drive myself. Kung gusto mo akong protektahan mo lang ako sa bahay, hindi mo na kailangan sa school, at doon. Huwag mong ipaalam na bodyguard kita sa school, hindi ko talaga kayang ipahiya ang taong yun. Oh well, I'll use my own BMW anyway, I'll use my own car from now on, mostly better than your car, it's more enjoying to ride in. Walang pakialam na sabi ni Lance. Namutla ang mukha ni Sally at galit na sinabi niya, walang hiya, lumabas ka. Mas nakakatuwa ang mga salitang ito ay naglakas loob ding sabihin, walang hiya Siyempre, pinaghalo ni Sally ang dalawang homophones at do. Mas kasiya siya ang pag-upo at mas kasiya siya ang paggawa, at bagamat pareho ang pagbigkas nito, ibang-iba ang kahulugan. Si Lance ay naguguluhan pa rin, ang babaeng ito ay hindi madaling pagsilbihan, laging naghahanap ng mga tusok ng walang dahilan. Ngumiti si Lance at isinara ang pinto ng silid ni Sally. Bumalik si Lance sa kanyang sariling silid. Pagkatapos maligo, tumayo si Lance sa balkonahe at sinabi sa kanyang puso, yung mayamang pangalawang henerasyon na si Sean Lee, na binabaliwala ang buhay ng tao, ay hindi naparusahan ng maayos, tahasan na binabaliwala ang batas, paparusahan ko siya. Ngayong gabi, paano ko siya hahayaan na makatakas? Pero, sumimangot si Lance, sa kasamaang palad, nasaan ang tahanan ni Sean Lee? Paano natin mahahanap si Sean Lee? Isang mapait na tawa ang ibinigay ni Lance, wala man lang akong mahanap, paano ko sasabihin ang hustisya, katawa-tawa. Kabanata 66. Nanlumo si Lance sa loob, talagang gusto niyang pumunta at linisin ang Sean Lee na iyon sa kalagitnaan ng gabi, ngunit sa kasamaang palad, naiisip niya lang iyon. Noon lang, nakita ni Lance ang computer sa mesa sa kanyang silid. Oy! Ngayon sinabi ni Daylan na kung mayroong anumang bagay na hindi mo naiintindihan, maaari kang magpatuloy, maaari mong malaman ang lahat. Sinabi rin ni Daylan na sa modernong lipunan, kahit na ang mga mobile phone ay matalino, hindi banggitin ang mga computer.
Naisip ito ni Lance, natuwa ang kanyang puso, ngayon lang ako nag-alala na hindi ko nalaman ang bahay ni Sean Lee, ngayon hindi ko na kailangang mag-alala, susubukan kong tingnan sa computer. Naisip ito ni Lance at mabilis na natutong gumamit ng mouse. Gayunpaman, hindi alam ni Lance ang tungkol sa do at nanatili sa desktop ng computer, inilipat ang mouse sa paligid. Paano ko susuriin ang bahay ni Sean Lee? Nanlumo si Lance, napakakomplikado sa pakiramdam, gumagalaw ang kanyang computer mouse ng kalahating araw ngunit walang pumapansin sa kanya. Sa sandaling ito, biglang automatikong nagbukas ng text page ang computer desktop ni Lance, isang linya ang lumitaw sa page, "Hello, huwag mo akong tanungin kung sino ako, gusto ko lang sabihin, nandito ang babaeng ito, bukod pa, ang iyong maganda ang protection na pader ng computer." Natigil si Lance, hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Sinubukan ni Lance na mag-type ngunit ang unang exposure ni Lance sa computer typing ay napakabagal. Ngunit alam niya ang kaunting pingin dahil natutunan niya ito habang nagtatype sa kanyang telepono sa hapon. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Sa sandaling ito, sa isang lungsod na malayo sa lungsod ng London, sa isang partikular na silid, isang batang babae ang nakahiga sa kanyang kama, nakangiti, naghahak sa 100 mga computer araw-araw, kumpleto na ang misyon ngayon, yay! Sa silid na ito, maraming mga larawan sa dingding, isang maliit na batang babae, ang maliit na batang babae ay nakasuot ng isang kulay kahel na rimless na salamin, sa ilalim ng salamin ay isang maliit na bata na mataba na parang bata na kagandahan, napakalinis at cute na tingnan. Napakabata, ngunit ang boobs ay pang-adulto ang laki. Ang batang babae na ito ay tumingin sa screen, gustong makita ang nakakatakot na ekspresyon ng kabilang partido na kanyang sinalakay, ngunit biglang napagtanto na ang kabilang partido ay matagal nang nagtatype bago siya halos hindi makaunawa ng isang salita ng alpabeto. Nakasimangot si Beauty, at nagpadala pa rin ng mensahe, matapos ang kanyang misyon na mag-hack ng 100 computer ngayon. Oy! Kahit unang beses kang gumamit ng computer, hindi ka naman ganoon kabagal sa pag-type ng pingin, di ba? Nabibilang ka sa isang kuhol. Ang linya ng impormasyong ito ay ipinakita sa computer desktop TXT file ni Lance halos sa angkisap ng mata. Natutong mag-type si Lance gamit ang kanyang telepono sa hapon, at kailangan niyang pagsamahin ang mga salita sa spelling, ngunit hindi niya alam ang pingin noon, kaya napakabagal niya sa pag-type. Sa wakas, si Lance ay nag-type ng isang linya, "Ikaw ba ay isang matalinong tao?" Ang maliit na kagandahang iyon sa kabilang panig ay sumimangot sa hindi malamang dahilan, at pagkatapos ay bumalik na may napakagandang, paumanhin, "Ako ay isang hacker." Ang munting dilag na ito ay mahilig manghak sa mga computer ng ibang tao, ngunit hindi niya sisirain ang mga computer ng ibang tao. Mga computer, mahilig lang siyang manghak sa mga computer ng ibang tao at mag-iwan ng tea dito o sabihin sa ibang tao ng napakagwapo, "Pasensya na, hacker ako." Sa puntong ito, napakalaya na niya. Halimbawa, kapag siya sinabi ni Lance na siya ay isang hacker, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Malapit na niyang matanggap ang hindi kapanipaniwala at nakatulala na tingin ni Lance pati na rin ang tono ng boses. Gayunpaman, ang pag-type ni Lance ay masyadong mabagal, kaya naghintay siya na bumagsak, ngunit gusto pa rin niyang maghintay, gusto niyang makita kung gaano kagulat o galit si Lance nang malaman niya na siya ay isang hacker at nahack ang kanyang computer. Ito ay ang panahon kung saan siya nadama ang pinakakasiyahan. Tinanggal ni Lance at nag-type ng isa pang linya. "No, pwede mo ba akong tulungan na mahanap ang bahay ni Sean Lee?" Hindi alam ni Lance kung ano ang isang hacker, at hindi niya ito nakita nang manood siya ng TV. Nagsalubong ang kilay ng munting dilag at inulit, "Sorry, hacker ako." Nag-type si Lance ng isa pang linya, "Matalino na tao, kailangan kong hanapin si Sean Lee, tulungan mo akong mahanap ang address ng bahay ni Sean Lee." Ang munting kagandahan ay nalulumbay, siya ba ay bulag? Sinabi ko na ako ay isang hacker, at siya pa rin ay matalinong tao, may sakit. Hindi nakita ng maliit na kagandahan ang kabilang partido na nagulat at hindi makapaniwala, ngunit sa halip ay matalinong walang hanggan, labis na nalulumbay.
Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo niya ang sitwasyon sa lahat ng mga taon na ito, bago ang ibang mga tao, pagkatapos na matuklasan ang hacker, ay labis na nagulat, ang ilan ay even scold her. But what happened today? Say it again, hacker ako. Over again. Talaga bang matalino kang tao? Bakit hindi ka nakikinig? Nag-type si Lance Damon ng isang napakagulong linya. Miss Ate ako ay isang hacker. Ang 16 na taong gulang na magandang maliit na hacker na iyon ay sumunog, lahat ng sinabi ng ilang beses, siya ay isang hacker, ngunit intelligent na kapatid na babae ay maaari Makalipas ang 1 minuto, nag-type si Lance ng isa pang linya, matalino na tao, gusto kong pumunta sa bahay ni Sean Lee, sabihin mo sa akin ang address, okay? Huwag mo akong pagsalitaan ng masama, hindi ako matalinong tao, ako ay isang hacker, mahalagang bagay na sasabihin ng 3 beses. Naiintindihan mo ba kung ano ang isang hacker? At matalino ng walang katapusan. Nanlumo ang maliit na dilag sa kabilang dulo, hindi ko alam kung bakit ang dami kong kausap sa tanggang ito. Makalipas ang 1 minuto, nag-type si Lance ng isa pang linya, hacker. Yan ba ang code word mo para sa intelligence? Okay, hacker intelligencer, pwede mo ba akong tulungang mahanap ang bahay ni Lee? Heavens, nahack ko na ang hindi mabilang na mga computer at hindi pa ako nakakita ng ganoong katanga. Hindi ako makapaniwalang iniisip nila na isa akong matalinong tao, mayroon bang isang matalinong tao sa mundo na kasing ni Miss Ben? Ang medyo maliit na hacker ay natakot, ngunit syempre, kinakausap niya ang kanyang sarili. Pagkaraan ng ilang minuto, ang magandang maliit na batang babae ay hindi nakaimik, kalimutan mo na, maging matalino ka, ano ang nakikipagkompetensya ako sa isang tanga. Pagkatapos, ang medyo maliit na hacker ay nagpadala ng isang kakaibang mensahe, sino si Sean Lee? Ano ang gusto mo sa kanya? Matalino na tao, sa wakas ay handang tumulong sa akin, si Sean Lee ay narito, isang mayaman na 2nd henerasyon, nataman ang isang tao sa paaralan, ngunit hindi pa rin ipinadala upang iligtas siya, mabuhay upang makita siyang mamatay. Agad na hinanap ng munting dilag at nakita ang balitang sinasabi ni Lance. Ang maliit na kagandahan ay agad na nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol kay Sean Lee, at agad na nalaman ang numero ng telepono ni Sean Lee, number, password, at syempre, address ng bahay, at kahit na ang maliit na beauty hacker ay ginamit ang kanyang telepono upang mahanap ang Sean Lee na iyon. Ay nasa bahay sa sandaling iyon. Ang medyo maliit na hacker mismo ay hindi alam kung bakit niya tinutulungan ang idiot na ito, marahil, ang idiot na ito ay iba sa may-ari ng alinman sa mga computer na nahack niya noon, hindi siya nakahanap ng maayos na pakiramdam kay Lance, ngunit sa halip ay nakipag-ugnayan siya. Sa isang depresyon. Natagpuan si Sean Lee, ang address ng kanyang tahanan ay X, ang kanyang computer number ay 4X, at ang kanyang lokasyon sa ngayon ay X. Salamat, matalinong tao, siguradong mahahanap ng computer ang anumang nais nitong malaman. Natuwa si Lance, hindi nagsinungaling sa kanya si Daylan, napakaganda ng computer, talagang malayo ito sa utak ng tao. Napasinghot ang munting dilag sa depresyon, hindi na siya nag-abalang ipaliwanag sa tanggang ito na siya ay isang hacker, siya ay isang magaling na hacker at ginamit bilang isang matalinong tao ng isang computer idiot. 67. Pinatay ni Lance ang kanyang computer nang malaman niya ang address ni Sean Lee, at ang munting hacker na kagandahang iyon ay nalulumbay, tinulungan siya ng hindi man lang nagsasalita ng magalang na salita. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, Sean Lee, pupunta ako sa iyo sa lalong madaling panahon kapag nawala ang pulang alikabok, kailangan mong hanapin ang hustisya para sa mga mahihirap na tao, hayaan mong tambangan ang batas at maparusahan ayon sa nararapat sa iyo. Bumaba si Lance, kung saan tinutulungan ni Adan si Auntie Mina na maglinis ng sahig. Young Master. Si Adan ay abala sa pagtawag nang makita niya si Lance, na tila si Lance ang may-ari ng villa na ito. Adan, lumabas ka, may itatanong ako sayo. Oo, Young Master. Tinawag ni Lance si Adan sa labas at nagtanong, nasaan ang Fragrant Garden Villa?
Ito ang address ng bahay ni Sean Lee, at bagamat alam ni Lance ang address, mahirap malaman kung nasaan ito nang hindi nagtatanong sa isang tao. Young Master, ito ang Fragrant Garden Villa area. Ito na. Natigilan si Lance. Oo, itong villa ay Fragrant Garden 18. Tumango si Lance at sinabihan si Ada na bumalik sa trabaho. Sa kanyang puso, sinabi ni Lance, hindi ko akalain na ang pamilya ni Sally ay nakatira sa parehong lugar kung saan si Sean Lee. Fragrant Garden Villa Area 39, napakalapit. Pinlano ni Lance na hanapin si Sean Lee sa kalagitnaan ng gabi, ngunit hindi inaasahan na maninirahan sa parehong kapitbahayan, hindi napigilan ni Lance, at agad na umalis sa bahay ni Sally nang walang salita, nawala sa dilim. Sulok para hanapin si Sean Lee. Sa sandaling ito, ilang kilometro ang layo mula sa bahay ni Sally sa gilid ng burol, sa isang parehong marangyang villa. Ang pamilya ni Sean Lee, gayon din ang ilan pang malalaking pangalan, ay nakaupo sa sala at umiinom ng tsaa at nagkukwentuhan. Agad na kinuha ni Lance ang kanyang telepono para kunan ng video, na maaaring makakuha ng ilang paborebleng ebidensya para tambangan si Sean Lee. Sean, ito si Sean Lee? Napawalang sala ka sa pagkakataong ito, salamat sa tulong niya. Ang sertipiko ng acute untimely onset psychosis ay nakuha sa tulong. Sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Isang kabataan ang abala sa pagsasabing, Tito Lee, mayroon kang tsaa. Ang kabataang ito ay si Sean Lee. Nako, Sean, hindi na kailangang maging magalang, magkaibigan na kami ng tatay mo sa loob ng maraming taon, ano ba ang big deal sa pabor na ito? Ngumiti si Sean Lee. Tinanong ni Sean Lee, Tito Lee, ang talamak bang hindi napapanahong onset psychosis ay isang tunay na sakit? Naparehong tumawa si Sean Lee at ang ama ni Sean Lee. Ang sabi ng ama ni Sean Lee, Sean, sinusunod mo rin ang kalokohan, ito ay isang katibayan lamang para bigyan ka ng katwiran, paano magkakaroon ng ganoong sakit. Sinabi ni Pangulong, ang utak ng tao ang pinakamasalimuot, mayroon bang sinumang makapagpapatunay nito? Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi ng ama ni Sean Lee, salamat sa iyo sa pagkakataong ito, itong maliit na token, kunin mo. Ito, paano ito magandang ideya? 1 milyon na lang, nakakahiya naman, hindi ba ang natitirang bahagi ng buhay ng anak ko ay nagkakahalaga ng 1 milyon nitong tseke? Itago mo. Hahaha, Ching Yuan? Ikaw? Napakagalang mo, hindi mo na ako tinatrato bilang matandang kaibigan. Isang masayang tawa ang pinakawala ni Sean Lee. Sa labas ng sala ng villa, si Lance ay nakadikit sa dingding, ang kanyang cellphone camera ay nakatutok sa bahay, si Lance ay napabuntong hininga, anong pugad ng mga ahas at daga. Makalipas ang halos kalahating oras, umalis na si Sean Lee at ang iba pa. Pagkaalis ni President at ng iba pa, tila si Sean Lee at ang kanyang ama na lang ang naiwan sa sala. Tanging si Sean Lee ang nagsabi, Tatay, narinig ko ang second wolf na nagsabi na ang ama ng patay na aswang na iyon, si Leon, ay hindi nasisiyahan sa hatol ngayon ng korte. Nakatipo na siya ng grupo ng mga kamag-anak at naghahanda na pumunta sa pangunahing tarangkahan ng ang City Hall bukas upang gumawa ng malaking bagay dito. Kung ang usaping ito ay naging malaki at naging malaking balita sa buong Dongyang County, kung gayon natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadaling linisin ang kalat. Nagdesisyon na ang korte, malamang masentensyahan na naman ito, Dad, kailangan mo akong iligtas. Ang ama ni Sean Lee ay sumangot ng masama, huwag kang mag-alala, na-order ko na ito, natatakot ako na si Leon ay masiglang wala ng puso para manggulo pa. Tay, bakit sigurado ka? Si Sean Lee ay abala sa pagtatanong. Tumawa si Lucas, hiniling ko ang mga tao na pumunta sa bahay ni Leon, ngayong gabi ay magkakasakit ang asawa ni Leon at pupunta sa ospital upang iligtas siya, sa natitirang bahagi ng araw, ang asawa ni Leon ay gagastusin sa ospital, gawin sa tingin mo ay may puso pa rin si Leon na pumunta sa City Hall para manggulo. Dad, this idea is just too good. Dad, you're too smart, I admire you too much. Proud na sinabi ni Lucas, sigurado akong papunta na hanggang sa bahay ni Leon ngayon, o kahit na, baka nakarating na sila.
Si Lance, na nakikinig sa dingding sa labas, ay nagulat. Ang pagiging mapanlinlang at pagiging komplikado ng lipunang ito ay talagang higit pa sa inaasahan ni Lance. Pinangangambahan na ang mga taong ipinadala ni Lucas sa bahay ni Leon ay dumating na sa bahay ni Leon, at mula noon ay magkasakit ang asawa ni Leon. Naninikip ang dibdib ni Lance sa mga sandaling ito, paano magkakaroon ng ganito kabagsik at malupit na tao sa mundong ito. Si Leon ay kamamatay lamang ng kanyang anak na babae, at ang kanyang asawa ay malapit ng magkasakit muli, lahat ay salamat sa mag-ama sa loob ng villa. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng isang bagong produkto para sa kumpanya, na gagamitin sa iba't ibang mga industriya, tulad ng pagproseso ng pagkain, pagproseso ng pagkain, at pagproseso ng pagkain. Iniligpit ni Lance ang kinuna ng video, pagkatapos ay agad na sumugod sa bahay ni Leon upang tingnan kung huli na para magligtas ng isang bagay. Sean Lee? Maaga pa? Hahayaan ko muna kayong makalayo ng ilang oras, mamayang gabi, kapag nawala ang pulang alikabok ay dadating ako at bugbugin ka, pagkatapos ay ibibigay ko ang video sa pulis. Umalis si Lance sa bahay ni Lucas. Noong tanghali, nang imbitahan ni Bella ang kanyang mga bisita para sa tanghalian, sinabi ni Bella na ang freshman girl na nasagasaan at napatay ay katira hindi kalayuan sa kanyang bahay. Kaya kailangan lang ni Lance na pumunta sa bahay ni Bella Pallen para hanapin si Leon sa bahay. Matapos bumalik si Lance sa bahay ni Kent, agad niyang pinaandar ang kanyang BMW at umalis sa apoy. Bagamat alam ni Lance na maaaring huli na para pigilan ito, kailangan pa rin niyang sumulong para makita ito. Siyempre, bago umalis si Lance, hindi niya nakalimutang turuan si Eden na bantayan ang mga galaw ng pamilya at agad na tawagan siya kung may nangyari. Side business lang niya. Si Lance ang nagmaneho ng BMW sa direksyon ng bahay ni Bella Pallen. Sa sandaling ito, sa isang bahay na hindi kalayuan sa bahay ni Bella Pallen, isang lalaki na nasa edad 40 ay gumagamit ng pintura upang magsulat ng malalaking karakter sa isang piraso ng papel. Ibalik mo ang buhay ng anak ko. Mahigpit na parusahan ang pumatay. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito sa kanyang 40 taong gulang ay eksaktong si Leon, ang freshman na batang babae na nasagasaan at napatay ay ang kanyang anak na babae, at sa ngayon ay marami na siyang nasulat na mga banner, na handang pumunta sa gate ng City Hall bukas para magdulot ng eksena at makatawag pansin. At sa sala, isang babaeng nasa edad 40, umiiyak na may hawak na itim at puting larawan sa kanyang kamay, siya ay masiglang asawa ni Leon. 68. Oh, my, you died so wrongly. Why did the heavens do this to me? Why, now the murderer is still at large, so. Umiiyak ang babae habang nasa bisig ang larawan ng kanyang anak, at nakakadurog ng puso na marinig. Sa kasamaang palad, hindi nila alam na may darating pang kalupitan. Hindi, narito na ito. Klang! Noon lang, may biglang kumakalabog sa pinto ng bahay, parang may nahulog. Masiglang ibinaba ni Leon ang pintura sa kanyang mga kamay at lumabas ng kanyang tahanan, ngunit lumabas na ang isang palayok ng bulaklak sa harap ng kanyang tahanan ay nabasag ng walang dahilan. Masiglang lumingon si Leon sa paligid at nagtaka kung sino ang makati na basagin ang kanyang palayok ng bulaklak, ang kanyang pamilya ay nakakaawa na at ginawa pa rin ito sa kanya, si Leon ay masiglang nagdusa ng ilang sandali at hindi umimik, yumuko upang kunin ang mga piraso ng ang palayok ng bulaklak. Pero hindi niya alam na diversion lang pala ito. Sa sandaling ito, hinimete ang kanyang asawa at dalawang misteryosong lalaki ang nakatayo sa sala ng kanyang bahay. Naglabas ng syringe ang isa sa mga lalaki at tinusok ang karayom sa baywang ng asawa ni Leon. Pagkatapos, sa isang iglap, tumalon siya palayo sa bintana. Nang masiglang natapos ni Leon ang paglilinis ng mga pira-piraso ng palayok ng bulaklak at bumalik sa patio, nadatnan niyang bumagsak ang kanyang asawa sa sahig ng sala at tumakbo sa gulat, tinawag ang kanyang asawa, ngunit ang kanyang asawa ay walang malay, ngunit mayroon pa ring kamatayan. Humawak sa picture frame na nasa kamay niya.
Sa wakas ay dumating si Lance malapit sa bahay ni Bella Pallen at ipinarada ang kanyang sasakyan sa intersection, handang gamitin ang kanyang liwanag na kapangyarihan upang makapasok sa mahirap na lugar at hanapin ang bahay ni Leon upang makita kung ano ang nangyayari, umaasa na ang lahat ay nasa tamang oras at iyon. Ang mga taong ipinadala ni Lucas ay hindi pa nagtagumpay. Sa kasamaang palad, nang dumating si Lance, ang asawa ni Leon ay nahimatay ng mahigit kalahating oras at naghihintay ng pagdating ng ambulansya. Sa bahay ni Leon, maraming kapitbahay ang dumating, kabilang si Bella Pallen. Asawa, gising na. Miss, ano bang problema mo? Bakit hindi pa dumarating ang ambulansya? Oh. Malakas na umiyak si Leon nang walang magawa, mayroon lamang siyang isang anak na babae, at ang kanyang asawa ay biglang nawala ng malay bago matapos ang usapin ng kanyang anak na babae. Nang makita ni Bella Pallen ng husto ang walang magawang si Leon, ipinaalala nito sa kanya noong isang araw, noong siya ay nasa ospital, na walang magawa noong wala siyang pera para iligtas ang kanyang ama, nang salamat sa tulong ng isang maharlika. Nalampasan niya ang mahirap na oras. Gayunpaman, si Leon ay masiglang hindi nagkaroon ng ganoong swerte at walang maharlikang tao na tutulong sa kanya. Sa pag-iisip nito, ang puso ni Bella Pallen ay puno ng pasasalamat para sa maharlika, Lance. Tumingin si Bella Pallen sa umiiyak na si Leon at bumaantong hininga sa kalungkutan. Ang kaliwat kanang kapitbahay ay nag-uusap. Nakakaawa, ang nag-iisang anak na babae ay namatay ng hindi makatarungan, at ang kanyang asawa ay biglang nagkaroon ng problema at nawala ng malay. Malamang sa sobrang lungkot niya kaya siya nawala ng malay. Ngayon, maghihintay na lang tayo ng ambulansya, kalahating oras na at hindi pa dumarating ang ambulansya, ang tagal nila. Nakita ng ambulance na galing kami sa slum area, saan ba magmadali, kung mayamang tao ang tumawag sa 120, natatakot ako na mabilis lang ang takbo nito. Sayang. Ang mga kapitbahay ay lahat ay nag-uusap, ngunit walang sino man ang masiglang tumulong kay Leon sa oras na ito, ang pinaka magagawa nila ay maghintay na dumating ang ambulansya at tumulong sa pagdala ng pasyente. Palihim na hinawakan ni Bella Pallen ang kanyang mga luha, talagang gusto niyang tulungan si Leon ng husto, ngunit hindi niya kaya. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa likod ng karamihan ng mga nanunood, maghiwa-hiwalay ang lahat. Di nagtagal, sumikip si Lance sa karamihan. Nang makita ni Bella Pallen si Lance na lumitaw dito, nagulat siya at abalang sumigaw, "Lance!" Sa hindi malamang dahilan, natuwa si Bella Pallen na makita si Lance saglit. Tumingin si Lance kay Bella Pallen, ngumiti at tumango, pagkatapos ay naglakad patungo kay Leon. Hindi naiintindihan ng lahat kung sino si Lance at kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit sa pagtingin sa kumpiyansa na hitsura at hitsura ni Lance, lahat sila ay naglagay ng nakatutok ang mga mata sa kanya. Napabuntong hininga si Lance, sa wakas ay wala na siya sa oras. Lumuhad si Lance sa tabi ni Leon at sinabi kay Leon, "Ibaba mo muna ang pasyente." "Sino ka?" Masiglang tumangala si Leon kay Lance. Sinabi ni Lance, "Huwag kang mag-alala kung sino ako sa ngayon, titingnan ko kung ano ang nangyayari sa pasyente." Sa oras na ito, sinubukan lamang ni Leon na magtiwala kay Lance. Lumapit si Bella Pallen at sinabing, "Lance, bakit ka nagpakita rito?" Tumingin ang mga mata ni Don sa pasyente, ngunit sinabi ng kanyang bibig, "Ako." Biglang nalaman ni Lance na hindi niya maipaliwanag kung bakit siya nagpakita dito, hindi niya maihayag ang pagkakakilanlan ng Dark Warrior. Agad na sinabi ni Lance na nagmamadali, "Pumunta ako para hanapin ka para masaya, ngunit sa kasamaang palad ay nagawa ko. To find your home? Seeing that it is so lively here, I came up here to take look. I'll leave you alone for now, titingnan ko ang pasyente." Inilagay ni Lance ang kanyang 3 daliri sa palso ng pasyente. Nang makita ito ni Bella Pallen, nagtatakang nagtanong siya, "Lance, marunong ka bang magpagaling?" Sabi ni Lance habang sinusuri niya ang kanyang palso, "Alam mo ng kaunti." Nagulat si Bella Pallen, hindi inaasahan na malalaman ni Lance ang mga kasanayang medikal, bagaman bahagya lamang. Ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata at maingat na sinuri ang pisikal na kondisyon ng pasyente.
Marami sa mga kapitbahay na nakamasid ay tumahimik at tumingin kay Lance na may sabik na mga mata, na tila umaasa kay Lance, umaasa na talagang matutulungan ni Lance ang mahihirap at walang magawa na si Leon. Pagkatapos ng ilang pagputol ng palso at pagsusuri, nalaman ni Lance na ang problema ng pasyente ay lumitaw sa mga bato, iyon ay, ang pasyente ay may matinding problema sa paggana ng bato. Si Leon, na hindi kilala si Lance, ay tumingin kay Bella Pallen at nagtanong, Bella, sino siya? Si Bella Pallen ay abala, kaklase ko siya. Si Bella Pallen ay abala sa pagtatanong, Lance, may nakikita ka ba? Sinabi ni Lance, acute kidney failure. Paano mo nalaman? Kung ano ang na-diagnose ko sa pamamagitan ng pagputol ng aking palso, ito ay dapat na 89 para sa sanhi ng talamak na panghihina, kailangan pa nating husgahan muli. Si Leon ay abala sa pagtatanong, paano natin ito gagamutin? Pakiligtas ang aking asawa. Sinabi ni Lance, huwag kang mag-alala, ililigtas ko ang iyong asawa, ngayon hayaan mo munang magising ang pasyente. Ang kamay ni Lance ay dumaikit sa baywang ng pasyente at pinasigla ang ilang acupuncture point ng asawa ni Leon. Sa kasamaang palad, hindi nagising ang asawa ni Leon. Tila mas seryoso ang sitwasyon kaysa sa inaakala ni Lance. Sinabi ni Lance, maaari mo ba akong bigyan ng ilang karayom sa pagbuburda? Ayan. Agad na nakahanap si Leon ng ilang karayom sa pagbuburda at dinala ito kay Lance. Lahat ay tumingin kay Lance na kinakabahan. Kung walang mga profesional na tool, maaari lamang gumamit si Lance ng mga karayom sa pagbuburda sa oras na ito. Tinusok ni Lance ang ilang karayom sa baywang at ulo ng asawa ni Leon. Talagang hindi nagtagay muling nabuhay ang asawa ni Leon. Miss, kumusta ka na? Masiglang sigaw ni Leon sa tuwa nang makitang nagising ang asawa. Ang mga kapitbahay na nanunood ay tuwang-tuwa at tumingin kay Lance na may pagbabago sa kanilang mga mata. Sinabi nilang lahat kay Bella Pallen, Bella, bagay talaga itong kaklase mo. Bella, paano mo nakilala itong kaklase mo pumunta siya para makipaglaro sa'yo, hindi mo siya pwedeng maging boyfriend. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Namula si Bella at medyo bumilis ang tibok ng puso niya, nakaramdam siya ng pagmamalaki na nasa liwanag ni Lance. 69. Si Leon ay abala sa pagsasabi ng pasasalamat kay Lance, ang kanyang pasasalamat kay Lance ay hindi maipahayag at maaari lamang mapalitan ng malalim sa dalawang salita ng pasasalamat. Medyo iba ang tingin ni Bella Pallen, hindi inaasahan ni Lance na may dalawang kakayahan si Lance, talagang minamaliit siya. Biglang naisip na si Lance lang ang nagsabi na sinadya niyang hanapin siya, hindi naramdaman ni Bella Pallen. Medyo bumilis ang tibok ng puso niya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, naisip ni Bella Pallen na si Lance ay nagmamaneho ng BMW, martial arts skills at mataas, hindi lang kami ang parehong mundo, ang ilalim ng kanyang puso ay huminga ng malalim. Nagtanong si Bella Pallen, Lance, okay na ba si Tita Leon? Umiling si Lance, binuhay ko lang siya, hindi ko siya ginagamot ng maayos. Pero huwag kang mag-alala, bibigyan ko siya ng gamot at nagawa ako ng paraan para gumaling siya. Alam ni Lance na maaaring ang taong iyon mula sa ama ni Sean Lee ang naging sanhi ng matinding pagbaba nito sa kanyang kidney function, maaaring pigilan ni Lance na mangyari ito, ngunit huli na ang lahat, nangako si Lance na gagawin ito. Gayunpaman, hindi gaanong alam ni Lance ang tungkol sa mga kemikal sa panahong ito, kaya hindi niya alam kung ano ang ginawa ng kabilang partido sa asawa ni Leon, at hindi matiyak ni Lance kung siya o hindi. Maaaring gamutin siya. Sa sandaling iyon, dumating ang 120 ambulansya. Tinulungan ng mga kapitbahay at dinala ang pasyente sa ambulansya. Pagkaalis lamang ng ambulansya ay naghiwa-hiwalay ang mga kapitbahay. Di nagtagal tanging sina Bella Pallen at Lance na lang ang natira. Naramdaman ni Bella Pallen na medyo naging awkward ang kapaligiran. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ang isip ni Lance ay iniisip kung ano ang nangyari tungkol kay Sean Lee at sa kanyang ama, ang mag-ama na ito, kung ano ang hindi makatao. Nangako si Lance na talagang hahanapin niya sila sa hating gabi ngayong gabi.
Nang makita ni Bella Pallen na tahimik si Lance, namula siya at nagkusa na magtanong, "Nga pala, Lance, sinabi mo bang narito ka para hanapin ako?" Ah! Si Lance ay abala sa pagbabalik sa kanyang katinoan at tumango, "Oo. Ano ang gusto mo sa akin sa gabing ito?" Sabi ni Bella Pallen, medyo kinakabahan ang kanyang puso. Sabi ni Lance, "Wala lang, dumaan lang dito, nabalitaan ko na dito ka nakatira kaya lumapit ako para tingnan, hindi ko akalain na ngayon lang ako nakakita ng pamilyang iyon na napapaligiran ng maraming tao." Oh! Medyo nawala si Bella Pallen nang marinig niyang sinabi ni Lance na dumaan siya rito. "Tama, pumunta ka sa bahay mo, hindi pa ako nakakapunta sa bahay mo." Sabi ni Lance. Naisip ni Bella Pallen sa kanyang sarili, "Ang aking bahay ay sira-sira at sira-sira, wala talagang isang bagay na kapansin-pansin, kasama ang isang pasyente, mayroong mga kahon ng gamot sa lahat ng dako, cotton swab, mas magulo, o hindi sa aking ilalim." Gilid. Napangiti si Bella Pallen ng mataktika, sa susunod na imbitahan kita sa bahay ko kapag handa na ako, okay? Bahagyang ngumiti si Lance, "Oo." Medyo napahiya si Lance, tuturin na ang pag-akyat sa bahay ng isang tao sa kalagitnaan ng gabi ay nakaliligaw. Napabuntong hininga si Bella Pallen sa kanyang puso, hindi niya alam kung bakit ayaw niyang makita ni Lance ang pinakamasamang bahagi niya, natatakot ba siya na mawala ang imahe ni Lance sa kanya. Napaatras si Bella Pallen. At napagtanto na siya na hindi kailanman walang kabuluhan, ay labis na nagmamalasakit sa kanyang imahe sa harap ni Lance at kung ano ang iniisip ni Lance tungkol sa kanya. Kung hindi, bakit pa siya matatakot na pumunta si Lance sa kanyang bahay at makita itong magulo? At gulo. "Kumusta ang iyong ama?" tanong ni Lance. Paghahanda na pumunta sa probinsya para sa operasyon sa loob ng ilang araw. Sabi ni Bella Pallen. "Bueno, napakatalino ng mga medikal na sining ng mundong ito na kaya nilang palitan ang gulugad ng tao, isang medikal na kasanayan na hindi ko kailanman magagawa." Sabi ni Lance na may emosyon. Sinabi ni Kay Lily, "Bakit ganito ang mundo?" Naramdaman ni Bella Pallen na nagsalita si Lance sa kakaibang tono, na parang hindi siya mula sa mundong ito. "Naku, wala lang. Maggagabi na, at wala na akong gagawin, babalik muna ako." Hindi na naglakas loob si Lance na manatili pa rito, kung sakaling may mangyari sa bahay, ito na ang katapusan, at pasado 11:00 na ng gabi. Sinabi ni Bella Pallen, "Dadalhin kita sa pangunahing kalsada sa labas, maraming maliliit na eskinita dito na magkasalungat, kaya madaling lumiko ang mga taong hindi pamilyar sa kanila." Mabuti. Tumango si Lance, at hindi tumanggi na tanggapin iyon, dahil naramdaman ni Lance na ganito ang paglalakad kasama si Bella Pallen, napakapayapa nilang dalawa sa loob, at sa unang pagkakataon mula nang dumating dito. Mundo, napakapayapa nilang nadama. Sinabi ni Bella Pallen, "Ang pamilyang iyon ngayon ay ang pamilyang nataman at napatay sa paaralan noong tanghali na pinag-uusapan natin." Manam. Tumango si Lance. Nakakaawa talaga si Leon, kamamatay lang ng kanyang anak, at ngayon ay hindi alam ng kanyang asawa kung anong uri ng sakit ang mayroon siya. "Salamat sa pagligtas mo sa kanila ngayong gabi, nagpapasalamat ako para sa kanila. Hindi na kailangan, ito ang dapat kong gawin kung makakita ako ng kawalan ng katarungan sa daan at bumunot ng kutsilyo para tumulong." Hindi nagtagal ay lumabas sila ng eskinita at pumunta sa main road sa labas. Ang BMW ni Lance ay nakaparada sa gilid ng pangunahing kalsada. Lumakad si Lance sa gilid ng BMW at sinabing, "Ito ang kotse ko." Oh! Tumingin si Bella Pallen sa BMW ni Lance at pakiramdam niya ay napaka-classy, ngunit kapag mas classy ito, mas mababa ang pakiramdam niya sa loob. At hindi alam ni Lance na ito ay magpaparamdam kay Bella Pallen na mababa ang loob. "Bakit hindi ka umakyat at maupo?" Sinabi ni Lance na gustong-gusto ni Lance ang kanyang BMW, kaya't ang pag-anyaya kay Bella Pallen na umakyat at umupo dito ay walang ibang kahulugan. Ngumiti si Bella Pallen at umiling, "Hindi, gabi na, dapat kang bumalik ng maaga." "Sige, babalik muna ako kung ganoon." Bagamat gustong-gusto ni Lance na kausapin si Bella Pallen, natakot siya na may mangyari sa bahay, kaya kailangan niyang magmadaling bumalik. Well, bye.
Hinaway ni Bella Pallen ang kanyang kamay, at pinaandar ni Lance ang BMW at nawala sa dulo ng pangunahing kalsada. Isang alon ng pagkawasak ang dumaloy sa puso ni Bella Pallen. Tinapik-tapik ni Bella Pallen ang sarili sa ulo at palihim na sinabi, "Ano ang nangyayari sa akin? Hindi ko siya kailangang ilakad palabas, ang eskinita ay puno ng mga tinidor, ngunit tinahak niya lamang ito, kaya bakit ako nag-alok na maglakad? Siya! Bakit ang gun mo ng loob sa paglalakad at pakikipag-usap sa kanya?" Ngayong wala na siya, I feel a sense of loss inside again. Baka naman interesado talaga ako kay Don. Hindi, imposible iyon. Agad na tanggi ni Bella Pallen sa sarili. I'm not even good enough for him. Pag nakita ako ng mga kapitbahay ko, iisipin nilang mahirap ang pamilya ko at naglista na ako ng malaking pera, ayoko. Bella Pallen, gumising ka ng kaunti. Si Lance ay napakahusay na batang lalaki, paano kanya titignan, isang kawawang babae, hindi man lang magkaroon ng kahit kaunting ideya. Siya ay isang mat na lalaki na ay handang tumulong sa lahat ng nangangailangan, at isa lang ako sa mga taong tinutulungan niya. Hinahanap ng mga tao, at iyon ang uri ng 1,000 gintong babae, hindi isang mahirap na babae tulad ko. Tinutuya ni Bella Pallen ang sarili habang naglalakad, at hindi nagtagal ay bumalik sa kanyang sariling tahanan. Pagkapasok niya sa pinto, naamoy niya ang malakas na amoy ng gamot, at ang wasak at maruming bahay. Ang kanyang puso ay tumawa at napabuntong hininga ng mapait, tulad ng ito, kung saan siya karapat-dapat kay Lance. Salamat sa loob niya, nang ahas pa rin siyang magkaroon ng interes kay Lance. Nanumpa si Bella Pallen na pipigilan niya ang kanyang puso at titigil sa pag-iisip ng kalokohan. 70. Gayunpaman, kailangan ding aminin ni Bella Pallen na nang tumayo siya kasama si Lance, pakiramdam niya ay ligtas siya sa loob, na parang wala na siyang takot sa kahit ano. At sa sandaling ito, sa tahanan ni Sean Lee. Mr. Lee, inayos na ang mga bagay-bagay, ang asawa ni Leon ay ipinadala sa ospital para iligtas, at ang ambulansya ay nahuli ng kalahating oras upang magkaroon ng mas malaking epekto ang potion. Natatakot ako na hindi nagagaling ang asawa ni Leon, at mauubos siya ng ilang taon, pagkatapos ay gumuho ang kanyang katawan at mamatay. Iniulat ng isa sa mga lalaki. Ngumiti si Lucas, "Magaling, lumaban sa akin, wala kang lakas para lumaban." Sa pagkakataong ito, titingnan ko kung nasa mood pa si Leon na pumunta sa City Hall at manggulo. Mr. Lee? Ngayong ganito na ang asawa niya, paano pa siya nasa mood manggulo hospital na ang tahanan niya mula ngayon. Umuwi si Lance sa apoy. Eden, walang nangyari sa bahay, tama ba? Tanong ni Lance. Balik sa iyong master, hindi, si Miss ay gumagawa ng kanyang takdang aralin sa kanyang silid, si Miss ay isang masipag na magbasa. O sige, magpahinga ka na. Pumunta si Lance sa balcony at tumingin sa kwarto ni Miss, may ilaw pa. Sumigaw si Lance, "Miss, gabi na, matulog ka ng maaga." Ang unang website na hindi mo dapat alalahanin. Ang boses ni Sally ay narinig mula sa silid. Nang marinig ang boses at matatag na paghinga ni Sally, tila siya ay huminahon at bahagyang gumaan si Lance. Hindi nagtagal, namatay ang ilaw sa silid ni Sally. Ngunit hindi nakatulog si Lance dahil may mga gagawin pa si Lance, at bagamat nakuhanan na niya ng litrato ang ebidensya ni Sean Lee at ng kanyang mga anak, hindi ito nangangahulugan na pinabayaan sila ni Lance. Sean Lee, Lucas. Naikuyom ni Lance ang magkabilang kamao, ang mag-ama na ito ay talagang baliw, hindi sila hinahanap para ilabas ang kanilang galit, sayang talaga ang mga karaniwang tao na nabiktima nila. Mukhang ngayong gabi ay lalabas na naman ang isang taunang pulang alikabok, ngayon ay hinahanap pa rin siya ng lahat ng mga pulis, kaya sa lalong madaling panahon upang lumabas muli, upang ipakita ang kanyang mukha, si Miss Elsa ay magkakaroon muli ng sakit ng ulo. Si Miss Elsa ay nakatanggap ng mga utos mula sa kanyang amo na dapat niyang suluhin ang Dark Warrior. Nang lumipas ang hating gabi, tahimik na umalis si Lance sa villa. Ang bahay ni Sean Lee ay nasa parehong lugar na maginhawa para sa negosyo ni Lance. Dumating si Lance sa bahay ni Sean Lee na may banayad na simoy ng hangin.
Sumando si Lance sa panlabas na dingding, nakita ang tunog ng paghinga sa bawat silid, at hinuhusgahan mula sa tunog ng paghinga kung aling silid ang silid ni Sean Lee. Hindi nagtagal, natagpuan ni Lance ang silid ni Sean Lee. Si Sean Lee ay naliligo sa banyo ng kanyang silid, at habang ginagawa niya iyon, sinagot ni Sean Lee ang isang tawag sa telepono. Hoy, punta na ako dito, nakuha mo na ba yung sisiw para sa akin? Kuya Ming, huwag kang mag-alala, tinali na namin siya, sayo na yang sisiw na yan, balita ko hindi pa siya nai-inlove o. F*6, half a month squatting in a guardhouse, ang tagal ko nang hindi nagagaw ng babae, magpapakasaya ako buong gabi, hahaha. Natatawa si Sean Lee sa banyo. At ngayon ay nakatayo si Lance sa silid ni Sean Lee, naghihintay kay Sean Lee na matapos ang kanyang paliligo. Nakakatawa na gusto pa rin ni Sean Lee na maglaro buong gabi. Hindi nagtagal, natapos ni Sean Lee ang kanyang paliligo, humihiging ng isang kanta, na may tuwalya sa kanyang katawan, at lumabas ng banyo. Kalahating buwan bago ang hatol, si Sean Lee ay nanatili sa detention center, kaya kalahating buwan nang hindi nabubunggo ang isang babae, si Sean Lee ay kakalabas lang ngayon, siya ay may hawak na apoy, at siya ay nasa isang masayang kalagayan, handa na para magsaya ngayong gabi. Kaya, palihim niyang pinapunta at arestuhin ang magandang dalagang matagal na niyang pinagnanasaan. Pumunta si Sean Lee sa cloakroom at naghanda para magbihis, ngunit, bigla niyang naramdaman ang isang taong nakatayo sa sulok ng silid at mabilis na inikat ang kanyang ulo upang tumingin. Siguradong nakatayo sa sulok ang isang nakamaskara na itim na lalaking nakasuot ng panggabing damit. Ah! Nagulat si Sean Lee. Ikaw, sino ka? Abala si Plum sa pagtatanong. Pa! Sa sumunod na segundo, ang daliri ni Lance ay tumapik sa balikat ni Sean Lee, naramdaman ni Sean Lee na ang kanyang katawan ay namamanhid at gustong sumigaw, ngunit ang kanyang boses ay naging paos pagkatapos dumaan sa kanyang lalamunan, kaya hindi siya makasigaw ng hindi. Kahit ano, ang tanging magagawa niya ay, "Tay, tulong." Sa kasamaang palad, ang gayong maliit na paos na boses ay maaaring hindi marinig sa parehong silid, pabayaan ang isa pang silid. Sino ka? Tumingin si Sean Lee kay Lance nang may sakit. Sabi ni Lance, Sean Lee, sagutin mo ng tapat ang tanong ko, kung hindi, masasaktan ka. Si Sean Lee ay nasa matinding sakit ngayon, ang kanyang katawan ay manhid na hindi siya makagalaw, ang kanyang lalamunan ay tuyo na napunit. Tumango si Sean Lee sa sakit. Tanong ni Lance, sino ang babaeng sinabi mo sa telepono na tinali mo? Paus na sinabi ni Sean Lee, oo, si Wenki. Saan siya ginagapos ng iyong mga tao sa sandaling ito? Sa Excelsior Hotel. Saang kwarto sa hotel? Matalino si Lance at alam talaga kung aling silid ang itatanong, na natutunan niya nang tanungin siya ni Miss Elsa kanina at tinanong siya kung saang silid siya nakatira sa gusaling iyon sa kapitbahayan ng Isabela. 908. Mabuti, dahil ang iyong kaalaman ay nagligtas sa iyo mula sa isang masakit na pagkain bago ka naging invalid. Ano, bago ka maging invalid? Hindi makapaniwalang tumingin si Sean Lee kay Lance. Tumango si Lance, tama, ang mga taong katulad mo, hindi para gawing invalid ka, talagang ikinalulungkot mo ang sarili mong konsensya, nagtanong lang sa iyo ng mga salita, hindi sinasadyang narinig mo na muli kang nang kidnap ng isang babae, mukhang gagahasain mo rin siya, hehe, kayong mga tao, talagang masama ang mga gawa, hindi matitiis ng Diyos, ako ay isang taunang pulang alikabok, ngayong gabi, hustisya para sa mga nabiktima ninyo, gawin kayong walang bisa, at pagkatapos ay ibigay ang ebidensya ng mga krimen ng mag-ama. Pulis para mabigyan ka ng hustisya. What? You are a lost cause. Idinilat ni Sean Lee ang kanyang mga mata, Dark Warrior na kilala niya, isang wannabe burglar, narinig kong napakagaling niya sa martial arts. Oo, ako ay Dark Warrior, pumunta ako dito ngayong gabi para hanapin ka. Sabi ni Lance. Si Sean Lee ay nabulag, ang maalamat na wannabe burglar ay talagang dumating upang mahanap siya. Hindi ba ikaw ay dalubhasa sa pagnanakaw ng mga bahay, bakit mo ako hinahanap? Natatakot na tanong ni Sean Lee. F*6Q?
na dalubhasa sa pagnanakaw ng mga tahanan, ninanakawan ko ang mayayaman upang matulungan ang mahihirap, habang hinahanap kita, naghahanap ako ng hustisya para sa iba. Sean Lee, alam mo ang kasamaan na ginawa mo sa iyong sarili, ngayon gagawin kitang invalid kapag natalo ako, at ipaubaya sa pulis ang iba. Nagpanik si Sean Lee, parang hindi man lang makapaniwala na totoo ito, ngayon lang siya naabswelto, kalahating buwan siyang nagpigil at papakawalan na ngayong gabi, paano siya magiging invalid? Nakita ni Lance ang hindi gustong mga mata ni Sean Lee at tumawa, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong umakyat sa buhay na ito, kailangan mong maghintay sa kabilang buhay, hahaha. Nanginig ang katawan ni Sean Lee, at nahihirapan, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro si Lance, ikaw, wala kang karapatang pilayin ako. Wala ka ring karapatang manakit ng iba, hindi kita pinatay, sapat na angkatin, ayoko lang madumihan ang sarili kong mga kamay, hindi ka pa karapat-dapat na mamatay sa aking mga kamay, ngunit lumingon. Hindi maiiwasan ang pagiging invalid mo, iligtas ka mula sa pagbabalik upang hagupitin ang iba pagkatapos mong makalabas sa kulungan. Hindi gustong makipag-usap ni Lance kay Sean Lee nang walang kaparerekon, itinuturo ang kanyang daliri sa isang tiyak na punto sa katawan ni Sean Lee. Puff puff puff. Ang mga meridian sa katawan ni Sean Lee ay nasira ang sarili. Ang natitira ay naiwan sa pulisya. What they doing, keep on doing.